pwedeng sumabog. Naabutan pa ng news team ang 4 na suspect. Once na meron tayong makuha mga informasyon na ganyan, na in connection with terrorist attack, talagang hindi natin papayagan. Kakasuhan ng illegal possession of explosives ang mga suspect. Ilalagay naman muna sa kustodiya ng PNP Crime Lab ang mga ebidensya. Iniimbestigahan ng otoridad na na-recover din na ammonium nitrate sa Quezon. Para sa Bandila, Zian Ambrosio, Balanga, Bataan. Nahuli ang isang armadong lalaki na may dalang granada sa barangay Bangkal, Makati kaninang hapon. Nagkahabulan at nakipagpalila ng suspect hanggang natamaan ng pulis. Iniimbestigahan ngayon ng pulis kung may kinalaman ito sa bantang terorismo. Nagbabandila si Ron Gagala. Sa bahay na ito sa barangay Bangkal, Makati City, nagtago ang isang armadong lalaki matapos makipaghabulan at makipagbarilan sa mga pulis. Unang nahuli ang suspect sa isang checkpoint na may dalang mga baril at granada. Tinutukan, tapos sinipa yung pintuan na hindi naman talaga permanent, nabuksan. Lumipat ngayon sa bahay ng kapatid ko, yung katabing bahay na isa. Pagpasok doon, binuksan yung gas. Buti, pinatay ng pamangking ko. Ilang residente ang mistulang hinostage ng suspect. During the running gun battle, the police, kasi sinita ito nakipagbarilan at yung patal yung tama niya. But initially, meron siyang kinuwang babae, panalag niya siguro, but nakawala rin. So initially, parang may hostage, pero there's no hostage doon sa loob ng bahay. Pagpasok ng pulis sa bahay, nakitang nakahandusay na ang suspect. Natamaan ng suspect noong makipagbarilan sa mga pulis. Na-recover ang isang Ingram machine pistol, isang 9mm revolver at isang MK2 fragmented hand grenade. Ayon sa pulisya, walang pinagkaiba ang granadang ito sa granadang inihagi sa Taft Avenue pagkatapos ng bar exams noong September 26. Hindi tuloy maisantabi ang posibilidad na may kinalaman ito sa intelligence report ng terrorist activity sa Metro Manila. We're still exploring all the possible angle na pwedeng mag-tie up dito sa investigation na ginagawa namin. But then, as of now, wala pa rin kaming concrete evidence that would lead to any other activities. Ang malinaw sa pulis ngayon, posibleng miyembro ng carnapping at robbery syndicate ang suspect. Sa habulan, 2 ang umano'y nabaril at napatay ng suspect, ang sibilyan na si Benjamin Sotelo at ang bumberong nagbabantay sa West Tower Condominium na si Fire Officer 3 Armando Bose. Masipag. Lahat na ginagawa niya. Hanggang ngayon, wala pa ring pagkakakilanlan ang suspect at tinutugis pa rin ng pulisya ang isa pang kasama ng suspect na nakatakas sa habulan kanina. Para sa Bandila, Ron Gagalak. Kulang na sa supply ng petrolyo ang 3 sa bawat 10 gasolinahan ng Shell sa Metro Manila matapos ipatigil ang operasyon ng pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Pero matatagalan pa bago mabago ang sitwasyon. Tansya ni Energy Secretary Rene Almendras, aabutin pa ng 1.5 buwan bago matapos ang bypass pipeline o ang tubong maglilihis sa daloy ng langis mula sa nabutas na bahagi ng tubo ng FPIC. Ito ang nakikitang solusyon sa kakulangan ngayon ng supply ng langis sa mga gasolinahan. Habang wala pa ito, tinigil muna ng FPIC ang paghuhukay para matukoy ang pinagmulan ng tagas ng petrolyo. Bilang tugon sa hiling ng DPWH, sinimula na rin ng DPWH ang pagpapagtatag sa Magallanes Flyover. Hindi muna makakadaan ang malalaking sasakyan matapos umanong lumundo ang flyover dahil sa paghuhukay. Nagkaroon na rin ng mga bitak ang flyover. Pero siniguro ng DPWH na wala itong kinalaman sa paghuhukay. Inumpisahan na ang paglalagay ng kalso sa mga bitak para hindi tuluyang gumuho ang flyover. Mananatiling acting secretary ang 2 kalihim sa gabinete ng Administrasyong Aquino. Ayon kay Pangulo Aquino, hindi isusumite para sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments ang pangalan ni na Environment Secretary Ramon Paje at Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo. May papalit daw kay Paje sa susunod na taon.
Si Robredo naman na naging kontrobersyal matapos ang pumalpak na pagtugon sa Manila hostage crisis noong Agosto, posible ilagay ng Pangulo sa bagong ahensya na tututok sa pagpapalikas sa mga informal settlers. Secretary Robredo, maganda kong ginagawa ngayon. Pero meron tayong gusto i-fast track na mga programa tulad sa informal settlers na talagang expertise niya. No? So baka magtayo tayo ng panibagong grupo na talagang tutulong doon sa Presidential Commission on the Urban Poor at saka itong mga shelter agencies natin. Inulan naman ng batiko sa mga Pilipino ang Korean telenovela star na si Lee Da-hae dahil sa umano'y mainsultong panggagaya niya sa accent nating mga Pinoy sa pag-iingles. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Lee dahil sa issue. Magbabadila si Jenny Reyes. Kinagiliwan ng mga Pinoy ang Korean actress na si Lee Da-hae sa Korean novela na My Girl at Green Rose. Excuse me, I'm a little bit thirsty. Pero may ilang hindi natuwa nang mapanood nila sa Korean talk show ang umano'y nakakainsultong paggaya ni Lee sa pag-iingles ng mga Pinoy. I'm a little bit thirsty. Binatiko siya sa internet ng ilang mga Pinoy na nakapanood ng video. Komento ng isa, racist at mapang-insulto si Lee. Sabi naman ng iba, dapat ideklara ng Pilipinas na persona non grata ang aktres. Pero higit na nasaktan ng mga Pilipinong nagtuturo ng Ingles sa mga Koreano. Parang dinidiscriminate na din niya yung Philippine English. Tapos without knowing na daming Koreans na nag-aaral dito and hiring for Filipino teachers. For me, as a Filipino, it's very offensive one. Because we're doing our best to teach them in English. Pero para sa Korean na si Do Young Kwon na may English school dito sa Pilipinas, hindi naman siya nagpa-apekto sa mga ginawa ni Lee. Tiwala raw siya sa kakayahan ng mga Pinoy. You are very kind. And then you always show your smile. I think the Philippine teacher is better. Sa kanyang Twitter account, nagsorry na si Lee at nagpapatawa lang daw siya at di niya layuning makasakit ng damdamin. Accent daw ng mga taga Southeast Asia ang ginagaya niya at hindi lang ng mga Pilipino. Ang talk show daw ang naglagay ng markang Philippines sa screen. Para sa Bandila, Jenny Reyes. Susunod na, Pacquiao at Margarito binidang handa na sila sa inabangang bakbakan sa ring. Bagong paraan sa pagnanakaw at paggamit ng credit card, ilalantad. At bagong Christmas Station ID ng ABS-CBN, inilungsad. Christmas lights sa buong ABS-CBN, inilawan na. Tuloy ang tutok sa Bandila.